gusto namin na mawala yung burdens mo. Kaya gumagawa kami ng way paano ka namin tutulungan, ganyan. Kaya siya yung nag-motivate sa akin na lumabas ako sa box. Sabi niya ganun sa akin. Tibik, sabi niya, mag-post ka sa social media, ganyan. Sabi ko, parang hindi ko kaya. Parang hindi ko pa kaya kasi siyempre, hindi ako yung type ng tao na, alam mo yung, magpo-post lang ako para humingi ng tulong, ganun. Sabi ko, hindi ako ganun eh. Hindi Ate Bake, hindi naman yung purpose natin. Sabi niya, bonus na lang yun pagka meron talagang tumulong sa atin. Sa'yo, sabi niya ganun. Yung to inspire, sabi niya, ma-inspire mo yung ibang tao na hindi man may cancer o may mga pinagdadaanan kung gaano ka-strong. Yun, sabi ko, yun, parang naimasmasan ako nung time na yun. Siguro, biruin mo, talagang nag-down ako ng almost 5 kilos in 1 month. Natakot ako kasi may fear ka eh. Tapos, tapos negative talaga yung iniisip ko. Sabi ko, Lord, kukunin mo na ba ako? Sabi ko, end of the world ko na ba to? Ayun, parang halo-halo na siya. So, hanggang sa one time, yun, sila yung yung kapatid ko sa Zambales. Siya yung unang nag-motivate sa akin. Sabi niya, yun, paano ko dadalhin yung problema ko, paano ko iyaan yung burdens ko. Sabi niya, surrender ko lang kay Lord. Tapos gumawa ako ng action. Yun, kasi di ba dapat, kung naniniwala ka sa Kanya, kung ano man yung ginagawa mo, si Lord na lang talagang mag-guide sa'yo. Sabi ko, tama. Sabi ko, kasi kung naniniwala ka sa Kanya, wala ka namang action, bali wala rin, diba? Sabay yun. Oo, kaya yun, sabi ko. hanggang nagtaka na lang ako, talagang, sila na nakakapansin na, tumataba ka na, ganyan. Sabi ko, talaga? Sabi niya, ganyan. Pero pag nag-weight ako, ganun pa rin yung weight ko eh. Pero, pag tumingin ako sa mirror, parang ang taba ko. Sabi ko, bakit kaya ganun? Sabi ko, kasi nga nag-balance na siya. Kasi dati hindi talaga as in. Pag nakikita ko, naawa ako sarili ko. At least ngayon nagiging positive ka na. Oo, you're fighting now, diba? Noon talaga. So, and good news kasi maging inspiration ka sa other people. Yun nga yung naano sa akin ni Len. Katapos, hanggang sa inano niya ako, minotivate niya akong mag-attend sa workshop. Sabi niya, Tibik, sabi niya, attend ka sa workshop. Yun. Sabi ko, bakit? Basta sabi niya, sabi ko kasi, kaya ko bang gumawa ng aklat? Sabi ko, parang hindi ko kaya. Hindi, sabi niya, kaya mo yan. Lahat naman tayo ng tao, may kanya-kanya tayong abilidad. Sabi niya, iba yung way niya, iba yung story mo, iba yung story ko, iba yung story niya. Sabi niya, ganun sa'yo. Very inspirational. Sabi niya, ganun sa akin. Kaya, ayun, sabi ko, sige. Sabi ko, go. Why not? Go, ate. Nung nakapag-workshop na ako, ayun, ginaid ako nung mentor. Kaya yun, sabi niya, kaya mo yan, author, sabi niya ganun sa akin. Kaya, hindi ko siya tinatapos pa. Kasi, alam mo yung gusto ko talaga na meron akong proof. Oo. Sabi ko, coach, hindi ko muna siya tatapusin ng madali. Kasi, in 4 months, pwede ka makagawa eh. Sabi ko, may hinihintay ako. Sabi ko ganun. Yun yung gusto kong i-enclose ko dun sa book na para mas, yung mga tao, motivate ko sila na heto, ako yung living survivor na gano'n. Kaya sabi ko, coach, baka next year ko na, kaya ako bago ako mag-birthday. Tuloy mo, ate. Oo, sabi ko nga. Alam mo bakit it helps to you and it helps other people. Oo, yun. Kasi dalawa lang pupuntahan natin eh, di ba? Kaya nga ito nga gawin natin the best natin. No? Sabi niya sa akin, hindi yung money ang purpose ko. Kasi ang purpose ko, to inspire sa ibang tao na makatulong ka sa kanila, hindi lang sa pera, pero yung makausap mo sila in positive ways. Malaking bagay yun. Sabi that's good. And eventually kasi pag tumulong tayo to follow the money. Ganun na mangyayari naman talaga. Yun na nga din. Pero nga, mas priority mo is to inspire, to share kung ano yung experience mo. Na siyempre yung ibang tao, di ba, hindi naman alam yung kung paano yung gagawin nila. Yes, ang bawa ikaw, nakausap kita, stress ka, di ba? Pero nung nakausap mo ako, biglang nagbago yung isip mo. Yes, nagkaroon ka ng hope, nagkaroon ka ng guide. Yun. Parang ako din, di ba? Nung una wala akong kasi talagang down na ako eh. Sabi ko,
naghahabili na ako. Sabi ko, bahala. Sabi ko, pag nawala ako, ganito, ganyan, ganyan. Kaya, nakakalungkot yung ganong, yung ganong conversation, di ba? Na parang binibilin mo na yung family mo. Sabi, hindi ka pa mamamatay mo. Matagal pa yung buhay mo. Ganyan, ganyan. Tapos yung iba, umiiyak, ganyan. Sabi ko, ba't kayo? Tapos nung, ba't kayo umiiyak? Sabi ko, gano'n, hindi pa naman ako mamamatay. Sabi ko, haba pa buhay ko. Maniwala kayo. Sabi ko, Kaya lang ate, talaga yung natin, kahit di ka mamamatay, kapag ka nalason tayo ng parmo talaga, mamamatay talaga tayo. Yun ang sabi reality. naman sa akin ng doktor, nung last, baka last chemo na ngayon. Sabi niya ganun sa akin. Kasi lumit na yung bukod ko, ay stop na yung chemo ko. Yan ang sabi niya sa akin. Punta lang ako doon for check-up. Ganyan. Pag organic ka lagi, mataas sa antioxidant, yung mga... Yung mga gulay-gulay, kaya kung mga gulay sa papako ko lagi malunggay. Tapos yung mga talbos-talbos. Yun. Kasi yung buhay natin, nag-iisa lang yan eh. Kaya nga, sabi ko nga Kaya naawa din ako dun sa mga iba na ang dami talaga namamatay sa hospital. Oo. Kung ako hindi ako nag-Hanson kay nanay, patay na si nanay. Ako lang nag-Hanson kay nanay. Although may bilip ako sa taas, positive. Then yung mga products na ibig sabihin, mga pagpagaling. Pero kung iba nag-handle nun, wala na. Nilabas ko nga siya, binubuhat ko na. Oo nga kasi pagka naano ka na hospital, parang wala nang pakialam yung doktor sa'yo Yung bawa, nagdideliryo ka na. Wala na. To be honest, is money generating talaga ang hospital. Diba? Yun yung kulturang itinuro sa kanila. Oo, pero kung may chance pa naman mabuhay yung tao, diba? Sabi ko, ayoko ako ma-hospital ng ganyan. Yung alam mo yung may sakit ka na talagang severe na talaga. Kaya kami ngayon ni Paring Idri, ang concept namin is talaga to convert the people into positive and organic foods. Tapos in a good places. Gagaling ng tao. Oo, yun nga siguro malakas na ma-absorb ng isang may sakit. Nature. Nature talaga. Kasi ko yan kasi nung nag-change ako in positive ways, nag-jogging ako, naghalaman ako, sabi ko, bakit ang lakas-lakas ko ngayon? Compare ko sa before magwalis lang ako, alam mo yung parang hinihingal na ako, ganon. Pero nung nag-start na ako na lumabas, yung na-absorb ko na yan talagang sa umaga, ganyan. Tapos nagpaka-busy ako. Parang hindi ako napapagod. Sabi ko, may cancer ka ba? Sabi ko, siguro nga mindsetting. Sabi ko, pero hindi lang natin. Nag-iisa lang buhay natin. Tama mo, energy yan. Hindi lang nare-release ng tao. Sabi nga, nag-usap ka kami ni Parang Idri, hindi nare-release ng ibang tao para bang kala nila hanggang lifetime sila. Ibig sabihin, mahalin na natin yung buhay natin. Talagang gawin natin, the best natin. Kung humihinga pa yan, pwede pa natin i-retrieve yan. Na nga din yung example na din yung apo ko dati, na siya, na-confine sa hospital. Ayaw ilabas ng doktor dahil jaundice daw, yung naninilaw. So, nag-decide kami na ilabas. Sabi ko, ilabas natin. Kasi hindi nahanginan O nung mahanginan, nawala yung paninilaw niya. Yes. Oo, sabi ko, di ibig ko masabihin, yung lang ng doktor, talagang minomotivate ka lang talaga na, Correct. baka doon pa mamatay. Dami. Sa hospital marami. Kasi siyempre yung doon, di ba, environment, iba Energy pa lang doon Grabe pa rin, tataka ko nung kakaranong sa bahay, ay, okay pa rin pala dito Malakas nagulat ako nililibig na. Ako nangyayari doon. Grabe. Sa hospital yun, nasa hospital yun. Kasi bakit? Stress, gamot. Kasi hindi pag nasa hospital ka, ala ko maiisip na positive Puro negative vibes yung nandun Ayun na yun. Yun na yun. Parang kasi cemetery party Yun na yun. Sinabi ko, mapunta ka sa mall, masasaya tao. Sasaya ka. Pumunta ka sa isang lugar na masaya. Sasaya ka. Makakausap mo talaga. Pwede tayo kami kasi farm ngayon ginagawa namin ni Adrian. Pwede tayo mag-combine. Si nanay pagka testimony ko. Kaya lang matanda na rin. Kaya lang yun kasi yung main target namin. Yes, kasama na business pero